Sige, purihin ang ating Diyos sa buhay. Tayo po'y makakaupo na. We started a message last Sunday which I entitled The Way Back. So, in other words, ang ibig sabihin po nito is, He is a God of restoration. It's about how the Lord restore us. At ito po ay kinuha natin hango sa buhay ni Bartimaeus. Now, last Sunday, I've shared to you a message. We tapped on one of the principle on how we journey, on how paano natin makakamit ang pagbabago sa ating buhay. Amen? Sino po ba dito ang gustong magkaroon ng breakthrough, restoration sa buhay nila? Can you raise your hands? Now, I believe each and every one of us, no matter what the conditions of our life, ano man ang kondisyon ng buhay natin, no may pera man or wala, saan ka man nandoon, ang nais natin ay patuloy na magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. That we will be able to break through. That we will be able to understand the very purpose of our existence here on earth. Amen? So let's open our Bible in Mark chapter 10, verse 46 to 48. Mark chapter 10, verse 46 to 48. And may I read it to you? Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples, and a large crowd, again, let's say a large crowd. So again, this crowd is not just 100, hindi lang po ito 50, it's more than 100. No? Yung crowd na mayroon doon na nakapaligid sa ating Panginoon Jesus, ito po ay napakaraming tao. Okay? When he heard that it was Jesus the Nazareth, that's Bartimaeus, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Today, I entitled the message again, The Way Back, but today I will give on the emphasis about being stronger than the crowd. Stronger than the crowd. No. In order for us to achieve restorations sa buhay po natin, o anuman ang kinaharap natin sa ating mga buhay, para ating makamtan, maranasan ang pagbabago, we need to be stronger than the crowds. Amen? Bartimaeus' faith was rooted not merely in recognition, but in revelation of Jesus' true identity. Again, Bartimaeus' faith was rooted. Tulad po ng napag-aralan natin noong nakaraang linggo, si Bartimaeus, ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Diyos, hindi lang about the revelation, about the recognition. Ibig sabihin, hindi lang yung estado ni Jesus. Hindi lang niya kilala si Jesus na taga Nazarene. Hindi lang niya kilala si Jesus na anak ni Mary. Hindi lang niya kilala na siya ay kapatid nila James. Hindi lang siya kilala ng ni Bartimaeus bilang anak ng isang karpentero. But in revelation, alam ni Bartimaeus that Jesus is not just a mere person, but Jesus is the Son of God. He is the Son of David. Amen? At ano pong ibig sabihin when he declared that Jesus is the Son of David? Bartimaeus is declaring the prophetic message about Jesus from the prophet of God. These are the prophetic message whereby na ang sabi po ng Jeremiah 23:5-6, Behold, the days are coming when I will raise up for David a righteous branch. I will raise up a righteous branch for David, and he shall reign as king and act wisely. Ganon din sa Isaiah 9:68-7b, For a child will be born to us, a son will be given to us, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice, righteousness from then on and forever. What I'm telling you, people of the Lord, yung pagkaunawa ni Bartimaeus
about who Jesus is, hindi lang ito yung present time. Kundi yung pagkaunawa ni Bartimaeus sa ating Panginoong Hesus, kilala niya, alam niya that this Jesus Christ, this person, which was mentioned and was prophesied by the prophet of the long time, that he will be coming from the lineage of David, that he is the one coming as the Messiah for the people of Israel. And his kingship will reign forever. Siguro tanong natin, Pastor, paano niya kaya nakilala? Paano niya kaya nalaman that he was the Christ? That he was the anointed one? That he is Jesus who will be able to save, who is the Savior of Israel? Paano niya kaya nalaman? Well, there's no specific description or no specific meaning na binigay po sa Bible kung paano nalaman ni Bartimaeus. But there's one key that we can understand is about the culture of Israel. Isa po sa kultura po ng Israel, bata pa lang, sinisimulan na nila turuan ang kanilang mga anak about the Torah, about the first 5 books of the Bible. Tinuturuan na po ng Israel about the scriptures ang kanilang mga anak. So most probably, dahil isa sa naturuan po si Bartimaeus in his time about the things, about Judaism, about the story of the past, naintindihan ni Bartimaeus that there will be a man coming, the Son of God coming, a child will be born to us. He will be the King of Kings. He is the Son of God. He will be the mighty counselor. He will be called the Father. Siya yung magiging tagapagligtas sa ating panahon. Most likely, nalaman at naintindihan ito ni Bartimaeus, and he believed that the Messiah is coming. Amen. And that Messiah is now in his presence. That Messiah is now walking in his presence in the time of Bartimaeus. Naniwala siya doon. Hindi lang ito si Jesus of Nazareth. This is Jesus, the Son of David. Ito yung prophesy ng mga propeta noong unang panahon na siya yung magiging hari at Messiah sa panahon po ng Israel. There will be Messiah. My question is, how do you know Jesus in your life? How do we know Him? Dahil yung pagkakilala natin sa Panginoon Jesus will determine on how loud our voice will be when the crowd is there. Gaano mo siya kakilala? How do you believe na ang Panginoon Jesus, nung kanyang ministry, He destroyed the works of the devil? How do you believe na lahat ng gawa ng demonyo, lahat ng gawa ng kaaway, nung nagmi-minister ang Panginoon Jesus, He already destroyed everything? How do you believe na ang kamatayan ng Panginoon Jesus, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa ating buhay? How do you believe that when you believe in Jesus, death has no longer power in your life? Kaya hindi ka natakot mamatay. And because you don't have fear of death, you will not be afraid of the crowds. We will never be afraid of the crowds. Amen. No? Minsan hindi pa lang kamatayan eh. Minsan ulan pa lang, bagyo pa lang. Takot na. No, kaya ako, I'm blessed with Mami kaninang umaga. No, honestly, hindi ko na sana siya pasasamahin dahil malakas po yung ulan. Pero nung kami ay paalis na nakita ko, ba't nakabisi Mami? Mami, sasama ka. Sabi niya, sama ako. Hallelujah. Sige, di sumama ka na. Diba? Kasi minsan yung physical condition tinitignan natin, pero it is the spirit that will determine whether you will be in the house of God or not. May mga malalakas na nagsasabi they believe God. May mga malalakas ang katawan. May mga malalakas ang katawan naniniwala sa Panginoong Diyos. Pero ulan pa lang, hindi na makadating sa gawain ng Panginoong Diyos. Ulan pa lang. How much more of the crowds? How much do you believe that the Jesus whom we serve, yung Jesus na ating sinasamba, pinapapurihan, inaawitan kaninang umaga, siya ay isang Diyos na nagsabing babalik muli para sa mga naniniwala sa Kanya.
How do you believe that right now Jesus is here? That He is alive? How much do you believe that because of His resurrection, yung kanyang pagkabuhay, Jesus removed the fear of death in our lives? How much do we believe that? Kasi ako po naniniwala, pag talagang pinaniniwalaan natin to, para bang nakakita ka ng isang gamot. Alam nyo, during the time of COVID, di ba? Lahat natakot, lahat kinabahan, lahat hindi alam kung anong gagawin or not. Pero may isang gamot na biglang lumabas at yung gamot na yon ay maraming nagpapatotoong pinapagaling. At isa po doon yung tinatawag nating ivermectin. Yan. No? So kami po ay isa sa mga natulungan ng gamot na to. At dahil kami ay napagaling during that time, alam niyo po ba, nung may tumawag sa akin sa isang kaibigan coming from a different province, malayo siya. Nung tinanong niya, Pastor, yung aking asawa po ay critical. Sabi niya, yung asawa po ay critical. Sabi ko, bakit? Nagkaroon po siya ng COVID, nahawa siya ng ganito, ayaw magpadala ng hospital. Ang unang naisip ko na ibigay sa kanya, yung gamot na iniinom namin. Why? Because I believe na pag yan ay ininom mo, ikaw ay gagaling. Bakit ako niniwala? Kasi naramdaman namin naranasan namin, true or not? True or not? Sino naniniwala? The moment you experience yung effectiveness ng isang bagay sa buhay mo, you cannot be hindered and stop from sharing it to others. Amen? Amen. That's why sa ating pamilya, nung tinanggap natin ang Panginoon Hesus at naramdaman mo ang kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mo siya maibahagi sa iyong pamilya. Why we cannot share Jesus to others? Why we cannot share to Jesus to our community, to our friends, to our loved ones is because tayo mismo, we don't really understand who Jesus is. We may never know Him the way He should be. We may never know Him who's really Jesus in our life. Because when you know Him, ngayon, napakinggan nyo pa po sa social media or napanood nyo, may lumalabas ngayon na video na nasa hell at nag-e-enjoy yung mga tao na tila ba para silang nasa disco. Have you seen that video? Mayroon ngayon lumalabas ng mga posting sa social media na pinagmamalaki nila and they are celebrating sa hell. It's a big mockery to the Lord. It's a big mockery. Why? Because when you believe in Jesus, you will believe that there is really hell. And for this reason, you will not stop sharing Christ to others. Why? Because you want to take them out from the fire, the lake of fire. Amen? That's why, how much crowd that we need to overcome? How much crowd do we need to resist for us in order to move and do the will of God? Like Bartimaeus, you will never trust Jesus beyond the level that you truly know Him. We will never trust Jesus beyond the level that we know Him. Katulad ng ating pinag-aralan last Sunday, may mga umaawit dahil alam lang yung kanta. May mga umaawit na habang nag-worship, nangungusap ang Diyos sa kanila. May mga pupunta ng simba, nagsisimba, pero nakakarinig, after makarinig, wala na silang natatanggap. Mayroong mga umate ng church, pagpunta paling excited na sapagkat nangungusap na ang Diyos sa kanila. Mark 10:47-48 again, when he heard that it was Jesus the Nazareth, he began to cry out. He began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Imagine mo, umiiyak na siya. Humihingi ng tulong. May mga tao sa tabi, anong sabi? Many, say many.
Alam mo, naalala ko yung isang pastor nagsabi nung pag narinig ko tong many, kinakabahan ako eh. Because hindi simple yan. At ang sabi diyan, many were sternly telling him, Kuya Jason, manahimik ka nga dyan, share ka ng share ng salita ng Diyos eh. Many are telling him, Bartimaeus, tumahimik ka nga dyan. Bakit siya pinapatahimik? Alam niyo kung bakit? Kasi the word cry in Greek, ang ibig sabihin nito ay krazo. Krazo. Ang ibig sabihin ng cry out. Cry out. Ang ibig sabihin niyan ay krazo, which means to shout out, to scream, to call with urgency. Amen? Habang siya ay pinapatahimik ng crowd, anong ginawa ni Bartimaeus? The more that he shout out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen? Why? Because he knew, he understood that this Jesus, the Son of David, he is the one who will restore my life. Alam mo, anak, dapat kilala mo ang Panginoon Jesus. Talaga, Dad? Oo naman, narinig ko kay pastor yun eh. Hindi, dapat talaga. Kasi pag walang Panginoon Jesus sa'yo, hindi maayos ang buhay mo. Talaga, Dad? Gano'ng katotoo yun? Basta sabi nila, totoo yun. Alam mo yun, you don't understand what you're sharing. How can you share something that you don't really experience and understand? Paano ko sasabihin, ito inumin mong gamot kung hindi ko naman naranasan? That's why people of the Lord, evangelism is not tough. Nagiging mahirap lang ang evangelism kung tayo hindi nakakaranas ng pag-ibig at pagkaligtas ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi mo naranasan, paano ka binabago ng Diyos? How can you share it to others? Pero kung tayo mismo nakakaranas, kung paano kang binabago ng Panginoong Diyos, hindi mo pwedeng sabihin sa iba, alam mo kapatid, kahit anong nangyayari sa buhay mo, ano man ang pinagdadaanan mo, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Kung ikaw naramdaman mo yung pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo, kahit may ibang taong inaway ka, kagalit ka, alam mo hindi pwedeng hindi mo siya patawarin. Why? Kasi ikaw mismo pinatawad ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, makasalanan ka pa lang. Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka pa lang. Makasalanan ka pa lang. Bigyan mo ng diin, makasalanan ka pa lang. Sige, makasalanan ka pa lang. Parang yung iba nahiya, hindi ka ba makasalanan? Makasalanan ka pa lang. Binigay na ni Kristo ang buhay niya sa iyo. Hindi ka niya hinintay magbago. Makasalanan ka pa lang, minahal ka na niya. Makasalanan ka pa lang, binigay na niya ang buhay niya sa iyo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ang makasalanan ay naligtas. Pero tayo pag nasaktan, ang hirap magpatawad. Hallelujah. Why? Because there are crowds that we need to overcome. Our voice should be louder than the crowds. Pag hindi ka maniniwala, you cannot shout like Bartimaeus. Pag sinabing, Bartimaeus, tumahimik ang ingay mo. Ano sagot? Ay, sorry po. Sorry. Hindi na po. Tao lang. Amen? True that. If you were Bartimaeus at the time and you don't really know Jesus, who He is, who He was, siguro pag sinabi ng crowds at multitude, many, hindi lang isang tao, marami. Hindi lang si Kuya Kel nagsasabi kay Kuya Jason, tumahimik ka na nga Kuya Jason. Yung katabi niya, si Kuya Wine, Kuya Jason, tumahimik ka na nga. Si Kuya Junior, tumahimik ka na nga. Sasabihin, Kuya Jason, tumahimik ka na nga. Si Ate Mel, tumahimik. Anong gagawin mo Kuya Jason? Tahimik na. Tingnan mo, hindi na nga siya nagsalita. Tumahimik na.
Tumahimik na. Why? Why he cannot shout? Because maybe he doesn't know who Jesus is. Kaya ulan pa lang, uy, ang lakas ng ulan, di mo na ako mag-church. Mas malakas ang ugong ng ulan sa paniniwalang mas may gagawin ang Diyos. Alam nyo, mayroon po akong experience before kami ni Pastor Ken. Yung muntik kaming malunod, yung iba ata dito, narinig na yon. Naliligo kami sa dagat at ako po'y nakaluhod. Ang tubig hanggang dibdib. So, ibig sabihin, mababaw. Kaso yung dagat sa Sambales, mayroon yung pagano na lupa. Yung ano yung tawag niya? Buhangin. That was, hindi ko makakalimutan nun, it was 12 noon. May 3 alon na dumating. Yun pala yung high tide. Ang high tide pala, bigla pala yan. Bigla. Pagtayo kong ganon, siguro ganito na kalalim. Kasi hindi ko na nakita yung hindi ko na inabot yung pagtayo ko, nakalubog na ako eh. Sabi ko, malalim. Ba't biglang malalim? Samantalang hanggang dito ko siya. So, since marunong ako lumungoy, paglutang ko, yun, si Sir Ken, marunong naman siya lumutang, hindi lang marunong lumangoy. Magkasama kami, nagkwekwentuhan kami. Praise God na lang, pag ganun ko sa kamay niya, nahawakan ko siya. So, galing kami sa basketball. At that time, galing sa basketball. So, nakata ko siyang ganun. Namulikat yung pako. Yung 2 pako namulikat na. Tapos, nung hinahatak ko siya, yung current, mas malakas yung pahatak sa malalim kaysa yung paibabaw. So, I realize, ang pag ganun palang malulunod ka, para bang yung inisip mo ng 1 oras, pwede mo palang isiping 1 segundo lang, lahat naisip mo na. So I realize, sabi ko, pag siya nalunod, ako nabuhay, anong sasabihin ko sa parents niya? Mas mabuti pang sabay na kami. Yeah. Sweet. So ginawa ko, linagay ko siya sa harap. Tapos pinilit ko lumangoy. Alam mo nung sumisigaw na siya ng help, sabi ko, huwag ka sumigaw, nakakaya. I realize, malulunod na kami. Nandoon pa rin yung hiya kong sumigaw. Why? Unang-una, ang nakita ko sa harap, mga pinsan kong mas bata sa akin. So para bang sila yung tutulong, nakakaya. Pero alam mo, nung talagang hirap na rin kami, sumigaw na ako. Pero hindi ka pares ni Bartimeus. Ang sigaw ko may kasamang hiya. Help. Help. At hindi ko makalimutan yung reaction ng tito ko. Tumakbo. Sabi ko, yes, mayroon rin natang sasaklolo. Pagdating niya hanggang dito, sabi niya, you can do it, Noel. You can do it, Noel. Hindi pala marunong lumangoy. Hindi pala. But in short, sa kabutihan ng Panginoon Diyos, naligtas kami. Why? Nakapunta kami sa dagat, yun nga, nakainom ako ng siguro 3 litro ng Coke. Marang ganun kadami. But yet, one thing I realized, habang ginagawa ko yung mensahe, pag hindi ka talaga naniniwala sa mga nasa paligid mo, ang hirap sumigaw ng saklolo. Malulunod, mamamatay ka na, hindi ka pa rin makasigaw. Why? Kasi nga, yung faith mo hindi niya carry. Alam niyo, may mga mananampalataya, may mga tao nalulunod na sa buhay. Hindi pa rin makasigaw sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ko. Nakikita na ang pamilya, mga anak, kinakain na ng sistema ng mundo, hindi pa rin nila mahatak sa Panginoon. Why? Kasi hindi nila pinapaniwalaan kung paano kayang iligtas ng Diyos ang pamilya nila. When you believe who Jesus is, kung naniniwala what Jesus can do to your life, hindi ka hihinto to battle for your family. Hindi ka mananahimik. You will carry a voice that is louder than the crowd. Amen?
I'm telling you, naramdaman ko yun, na-experience ko yun. Malulunod, damang-dama ko until now. Nakakaya palang sumigaw, Kuya Jay, help! Pero alam mo, totoo eh. Kasi yung kaibigan namin, nangyari din, muntik malunod. Hindi namin siya narinig na sumigaw ng saklolo. Malulunod na, buti na lang may surfer doon sa lugar na yon. At linangoy siya, si Tatay Lando. Linangoy siya, bago pa lang lumubog yung hindi na niya kaya, nahawakan na yung kamay niya, kaya naligtas. Alam mo, pagdating niya doon sa, sa Pampang, hindi makatayo sa sobrang pagod. Hindi makatayo. Ito na, pagdating namin doon sa Pampang, sabi ko kay si Sir Ken, huwag kang umiyak. Nakakaya. That is the actual what we really face in life. We are called as a family church. We are a church that will advance to the community as a family. Pero my challenge is this: where is our family? How do we reach out to our own family? How do we believe that what we are receiving here is a medicine that can help our family? So what the crowd looks like today? Ano ba 'tong mga crowds na to? Number 1, mga negatibong tao. Mga negative na people. Those who discourage your faith or tell you that God won't answer your prayer. Alam niyo, may mga tao, minsan may mga naririnig ako na sumbong. Oo nga, hindi tayo ganito kasi, pastor, kulang tayo sa ganito, Pero alam mo, hinihintay ko sa kanila, most of the time, pag may nagsabi sa akin about the weakness or shortcomings of a church or someone, ang hinihintay ko lagi, anong solusyon ang gagawin mo? How can you help? What will you do in your small group? Pag nakikita mong mahinang small group mo, yes, alam mo nang mahinang small group, but my question, what will you do? And most of the time, you will only receive complaint, but you will never hear solutions. These are negative people. Many were sternly telling him, be quiet. Kung ikaw ba, sinasabi, ako'y mag-church ngayon, pero mayroon kang kasama, sinasabihan mo, huwag muna, marami pang trabaho sa bahay. Dito ka muna. Ayaw mo yung simbahan, next week ka na lang mag-church. Mas maraming gawain dito. What will you do? Hindi mo ba alam, mayroon tayong gawain, mayroon tayong activity, may celebration tayo ngayon, church ka pa dyan. What will you do? Many were sternly saying to Bartimaeus, be quiet. Nakikinig po ako, nanonood ako ng tennis ni Ayala. Alex Ayala. Ayala. Nakikinig ako sa kanya. At tinanong siya, what's the secret of being great? Ano bang sikreto mo para ikaw maging great? Simple lang, people of the Lord. Ang sagot niya, surround yourself with great people and you will be great. Surround yourself with good people and you will be good. As simple as that. If you want to experience restoration and transformation, be with the people that you want to be. Be with the people that you want to be. Pag ang lagi mong kasamang tao offended, maniwala ka, you will absorb the spirit of offense. At pag lagi mong kasama yung tao na yan, maniniwala ka na rin sa kanya. Later on, kung kanino siya galit, galit ka na rin. Meron kaming kasama sa Indonesia, Batam. Meron siyang kaaway sa church. Kasi yung kaaway niya, hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo niya doon sa kaaway niya. And unfortunately, kamukha ni Sister Ken yung kaaway niya. Alam mo, mas natutuwa ka. Pag nakita siya, galit na rin sa kanya. Why? Kasi kamukha daw nung kaaway niya.
Life is simple. If you want to be great, be with the great people. Be with the people that you want to be. Avoid negative people. Alam mo, may mga tao, ang galing mag-complain, wala namang sinasabing solusyon. Bakit ang worship kanina? Hindi man lang nakanta yung isang verse, wala, kulang naman. Dito lang nakapagpuri sa Panginoon na maayos. Grabe naman. Parang hindi nag-practice yun kahapon. Gustong-gusto po namang puri sa Panginoon. Gusto ko umiyak yung araw na, pero bakit hindi nila naayos yung worship nila? Pag alis niya, ikaw ba na-bless ka sa worship kanina? Di ba pangit? People of God, remember, avoid negative people. Dahil pag hindi mo iniwasan yan, kasama ka din yan. Oo nga, no? Pangit. Hindi naayos, no? Talaga naman. Hindi tuloy ako na-bless. Buti na lang si Pastor nung tumayo, kahit paano nakarecover ng konti. Avoid negative people. So simple. If you want to be great, be with the great people, with the right people. You will be great. Do not be deceived. Do not be deceived. Bad companies corrupts good character. Gaano ka man kabait, gaano ka man kabuti, pag ang lagi mong kasamang tao may daladalang negatibo sa puso, mahahawa ka dyan. Mahahawa ka dyan. Amen? What else? Fear of people's opinion. Fear of people's opinion. Alam mo, natutuwa ako doon sa isa namin kasama sa Indonesia. Sabi niya sa akin, Tito, pwede, kasi ako worship leader, di ba? Ako yung pwede ba ako mag-lead ng worship next week? Sabi ko sa kanya, pwede naman. Nung pinakinggan namin ng boses, pambihira, parang hindi sa tugma sa sa instrumento, parang wala. Pero nakita ko sa kanya, very confident siya. Di basta pupuri ako sa Panginoon Diyos. Syempre, tayo nung time na yon, hindi rin naman natin initignan na dapat maayos ang worship. Ang yung puso ng tao kung gusto talaga niya. So sabi ko, kinausap ko si Pastor Edwin, Pastor, kaya na niya. Huwag kang magalala, kaya niya. Nakikita ko maganda naman ang puso. Alam mo, nung nag-worship, natapos, blessed na blessed siya. Kamusta naman yung mga tao? Ang dami ko narinig na negative, Tito. Wala doon sa tono. Ikaw, kamusta ka naman? Okay lang. At least nagpuri ako sa Panginoong Diyos. Amen? Fear of people's opinion. Worrying about what others will think if you openly follow Jesus. Alam niyo, pag takot ka sa opinion ng tao, you will suffer the consequence. Tanungin mo yung katabi mo, takot ka ba sa sinasabi sa'yo? Kaya maraming Kristiyano, mga secret service, mga secret agent. Mga Kristiyanong hindi mo alam, Kristiyano pala. No? Kasi hindi man lang makapag-share about Jesus, hiyang-hiya. Naalala ko, nung ako po'y nasa Makati, first time ko magtrabaho sa Makati, malay ko ba naman sa mga Starbucks? Malay ko ba naman ano ba yung brewed coffee? Ang alam ko lang noon, instant coffee. Yes, nung nag-work ako, hindi ko naman alam yung mga brewed coffee na yan. So, gusto ko magkape, pumunta ako doon sa pantry, nakita ko coffee. So, gumawa ng kape. Habang hinahalo, ba't di natutunaw tong kape na to? Hindi natutunaw, nandoon pa rin yung granules. Tapos dumating isang kasama namin, sabi sa akin, well, ginagamitan kasi yan ng coffee maker. Sa loob-loob ko, ano ba yung coffee maker? Sa hiya ko, dahil parang mali, ininom ko na siya. Sabi ko sa kanya, masarap naman. Masarap, pero sa loob-loob ko, ang hirap lunukin dahil walang lasa. Walang lasa. Fear of people's
opinion. 1 Samuel 15:24. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I have violated the Lord's command because I feared the people and obeyed their voices. Sabi ng Diyos, sa panahon na ito, yung isang lugar that they will conquer, kill everyone. Lahat patayin nyo. Huwag kayong mag-iiwan kahit sa mga livestock. Pero dahil sa takot sa tao, iniwan ni Saul yung hari at yung reyna. Pati yung matataba ng mga livestock, iniwan nila. Why? Because of fear of the people. Look at people of God. Don't you know that the moment you fear people and lose the purpose of God, you will lose your destiny. You will lose your purpose in life. Look at what happened to Saul. 1 Samuel 15-28. Samuel said, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today. Dahil sa ginawa mo, inalis na ng Diyos ang kaharian sa iyo. And has given it to your neighbor who is better than you. People of the Lord, again, let us be reminded. God is God even without us. But man without God, we are nothing. Hindi ka pwedeng magyabang na sabihin, ligtas pa rin naman ako eh. Kahit hindi ako mag-disciple, evangelism, okay lang yan. Kung binigyan ka ng talento ng Diyos, hindi mo ginagamit, God will take it away and give it to someone who has a heart to obey. Amen. Matthew 10:32-33. Pakibasa, 1, 2, 3. Therefore, everyone I will before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. ang sino mang ikahiya ako sa harap ng ibang tao, sabi ni Kristo, ikahiya rin kita sa harap ng aking Ama. Ulitin ko po. Ang sino mang ikahihiya ako sa harap ng ibang tao, ikahihiya rin kita sa harap ng aking Ama. Sometimes we think of sin separating us from God. As simple as being ashamed of Jesus, sharing it to others, makes Him separate from us. Genuine discipleship involves publicly. Discipleship involves publicly identifying with Jesus, even when it is costly. True discipleship involves publicly identifying with Jesus, even when it is costly. Being ashamed of Christ means rejecting, denying, refusing to acknowledge Him and His teaching out of fear of people or the desire for their approval. Amen? Takot ka ba sa sabihin ng ibang tao sa iyo? Nahiya ka ba? Dati po ako'y manginginom. Nung huminto ako mag-inom, ang una kong pinuntahan, mga kaibigan ko. Why? Kasi mga tunay kong mga kaibigan, mga best friend ko to nung college, mula first year, kasama ko na sila. At pag ako nagkaroon ng kaibigan, talagang close, very close. Hindi yung kasi ako yung pala kaibigan sa marami. Namimili ako. Na marunong rin ako mamili kung sino yung sasamahan ko. And at the time, ang nagturo sa kanila kung paano uminom ako. And it so happened, nung nakakilala ko sa Panginoong Diyos, ay linagay ng Diyos sa puso ko na sila yung una kong abutin. And there was a time nung ako po yung nagbakasyon galing po ng abroad, mayroon kaming gathering, magkakasama kami, ayun, naglabas po sila ng inuman, hindi po ako umiinom sa harapan. Why? Ang sabi ko sa kanila,
Dahil sa Panginoon Hesus sa buhay ko, inalis niya yung bisyo sa puso ko. At nandoon kami kumakain, nagiinuman sila. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, hindi na kami hindi na kami pupunta sa bahay niyo dahil hindi ka na umiinom. Minsan nung sinabi sa akin, parang ang sakit na isipin na kaya ka pala sumasama dahil nagiinuman lang tayo. Pero praise God, yung taong nagsabi nun, siya yung unang naging Kristiyano sa aming barkada. At yung isang barkada ko, nung sinabi, tumawag siya sa akin, Noel, sabi niya, pag ikaw ba ay binago ng Diyos, kailangan magbasa ng Bible? Oo naman, bakit? Sabi niya, hindi ko kasi kayang paniwalaan na isang tao na parang pariwara ang buhay, babaguhin ng Diyos. At sinabi niya sa akin, ngayon nag-church na din ako. People of the Lord, what God is doing in your life, the moment people will see true transformation, it will also change the life of others. Huwag kang matakot. Sapagkat ang pagbabago, hindi yan sa kapangyarihan mo. Ang totoong pagbabago, nasa kapangyarihan ng Diyos. Just bring the presence of God wherever you go. Do not hesitate when people ask you, Kuya Ariel, ano bang ginagawa mo ngayon? Saan ka ba nag-church ngayon? Ano bang bago dyan sa church ngayon? It's not about the church. It's about Jesus in my life. It's about how I knew Jesus in my life. Kung paano ko binabago ng Panginoon Hesus sa araw-araw. That's the one that you should declare. It's not the church, it's not the pastor, but it's about your relationship with the Lord Jesus. Amen? Be pleaser of God, not pleaser of man. What else? Busyness. Ano ba yung mga crowds? Yung pagiging busy. Hallelujah. A packed schedule that leaves no time for prayer, worship, or God's worship. This Saturday, may corporate prayer tayo, ha? Sasya na eh. Busy ako. Mayroon tayong small group sa lugar na ito. Hirap eh. Busy ako. Alam mo kung totoo, sabi nga ni Dr. William Vaughan, if you don't make time, you will never have time. Kung hindi mo kayang gumawa ng oras, hindi ka talaga magkakaroon ng oras. Actually, yung mga tumatanggi para sumama, kahit hindi mo imbitahan yan, sa puso nila, tumatanggi na yan. True or not? Kaya yan wala is because sa puso pa lang, hindi na yan convinced sa ginagawa ng Diyos. But if you are convinced of what God is doing in your life, you will always be in God's and looking for God's presence. Ang priority mo, how to build your spirit in the Lord. Praise God. Palakpakan natin yung mga kasama natin kahapon sa building bridges. May mga galing sa opisina. Hallelujah. Pag tinignan mo, mga mukha, mga mata, para ng mga napesting manok. Pero praise God. Natapos po ang seminar. Alam ko galing pa sa mga trabaho. Pagod kayo, but you still commit yourself. Remember this, your labor to the Lord is not in vain. Sa bawat inaatinan mong gawain ng Diyos, patuloy may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. That's what I believe. That's why I believe. Amen? So, every time that there's a call from the Lord, every time mayroong panawagan sa gawain ng Diyos, always be in that place. If you want to grow and know Jesus, be in the place where God is working. Next week, meron na naman po mga gawain sa Batangas, 2-day seminar. At tayo po may mga kasama sa seminar ngayon. Alam ko, yung iba dyan, nagsasacrifice of their time and work. That's okay, because that is for your growth. That's why when Jesus called the disciple, ang una niyang inalis yung mga distraction, yung mga crowds. Come and follow me. Why? Dahil pag hindi inalis ng Diyos yung crowd sa kanilang buhay, God cannot mold them. God cannot form them. God cannot build them. Come follow me.
Iwanan mo yung net mo. Come, follow me. Iwanan mo yung pamilya mo. Come, follow me. Iwanan mo muna yung negosyo mo. Amen? Hallelujah. Avoid busyness in life and make God your priority. Distractions. Ano ba yung mga crowds? Hallelujah, nasa church na nagpe-Facebook pa. Ang bira. Nasa church na. Kaya minsan, yes, it's okay, no, na ang Facebook, ang cellphone, hindi naman na in-encourage. We allow it na gamitin sa church. Pero mas magandang gamitin yung notebook and pen. Why? Kasi pag sinanay natin ang sarili na natin sa handphone, maniwala ka, hindi na nagsusulat minsan ng katabi mo, silipin mo lang dyan. Silipin mo lang. Ang kaharap niyan, Facebook na. Distraction. Social media. Mas marami pang ini-spend na time pagbubukas ng Facebook kaysa pagbubukas ng Bible. Kayang magbabad sa Facebook, pero isang verse lang ng Bible, inaantok na. Wala daw panahon. Sorry, pastor, busy. Puntahan mo sa bahay, nagpe-Facebook lang. Nagko-computer lang. Then, sasabihin, mahal ko naman ang Diyos. Hallelujah. Uy, walang pasok bukas. Bili tayo ng popcorn. Bakit? Mag-movie marathon tayo sa Netflix. Movie marathon. The whole day, nanood ng movie. Pero yung manalangin, pwedeng naalala siguro after isang araw na panonood. Mag-pray pa muna tayo bago matulog. Isang minuto lang, hinikab pa. Pero pagdating sa panonood, kahit buong araw manonood, okay lang, hindi kinatatamaran. Tanungin mo, gusto mo maligtas? Oo naman, pastor, gusto ko maligtas. Gusto mapunta ng langit. Gustong mapunta ng langit, pero ang paa, papuntang impyerno. Mahal ang Diyos sa bibig, pero mas mahal ang Diyos, ang mundo, pagdating sa puso. Kaya I'm not amazed of people who say, I love God. I'm not amazed of people na nagsasabi, talaga namang mahal na mahal kong Panginoong Diyos. Show it. Prove it. James says, show me your faith. Hindi mo ba alam, maging ang demonyo nanginginig pa sa Diyos, naniniwala din at nanginginig pa sa Diyos. Sabi ni Santiago, kailan ka huling gumawa ng kasalanan at nananginig ka sa harap ng Diyos? Sabi ni Santiago, show me your faith and I will show you mine through my deeds. People of God, is a challenge. Be louder than the crowds. Be louder than the distractions in your life. Amen. What else? Past failures. Pastor, di talaga kaya eh. Alam mo naman yung kahinaan ko eh. Hirap na to eh. Hindi na kaya. Shame and guilt that whisper, you're not worthy to come to Jesus. Kapatid, gusto mo magpuri sa Panginoon? Hindi naman baka may pagtayo ko dyan, nakakaya naman maging distraction lang ako, Panginoon. Hindi na, pastor, okay lang ako dito. Bakit? Mayroon ako dati disciple or Bible study mga kabataan sa isang school. May isang kabataan doon, tinanong ko siya, what do you want to be 5 years from now? Anong gusto mo? Anong pangarap niyo? May isang bata, wala siyang masabi. Wala siyang masabi tungkol sa gusto niya mangyari sa buhay niya. Tinanong ko siya, bakit ka ganyan? Wala pa pangarap, wala ka bang gustong maabot? Alam mo, sabi niya, pastor, kasi po, every time na ang magulang ko magsalita, wala akong naririnig na maganda sa kanya tungkol sa akin. Wala akong naririnig na maganda tungkol sa akin.
When you always bring your past in your present, pag lagi mong dinadala ang nakaraan mo sa present life mo, your past will become your future. And that who you will become. You will not face restorations until your past is always with you. Pag ang laging daladala mo yung nakaraan mo, hindi mo mararanasan ang totoong pagbabago. Do not accept failure as destruction. Do not allow your past failure to be more louder than what God is doing to you now. Move on. Move on. Amen? Tandaan mo, your identity is not defined by who you are in the past. Ulitin ko. Ang identity mo, hindi yan nakadefine kung sino ka sa nakaraan, kung anong sabi ng tao sa iyo. Your identity is defined by what Jesus is telling you, by who you are in the eyes of God. And God says, you are created in His image. Amen? You are created to rule over all the creation. You are created to have rule over your dominion. Not your past, not your failure. I remember Dr. William told us, hindi ako galit dahil nagkamali ka. Hindi ako galit dahil nagkakamali kayo. I am not angry because you failed. Galit ako pag hindi ka natuto sa pagkakamali mo. People of the Lord, lahat tayo nagkakamali. No one is perfect. But do not settle with your failures. Learn from it. Grow from it. Amen? Huwag kang matakot kung nag-fail ka. That's good. Learn from it. Learn from it. Doubt and unbelief. Doubt and unbelief. The inner voice that says, why brother saying nothing will change? Why brother saying nothing will change? Mayroon kaming inatinan na anniversary. Mayroon doon isang tao naka-wheelchair. Mayroon naka-wheelchair doon. Sabi nung anak, Pastor, pag-pray mo nga kami, yung pamilya. Sabi doon sa naka-wheelchair, tumayo ka! Parang ako yung napatras eh. Kasi nakita ko yung condition eh. Alam ni brother, tumayo ka! Parang, sabi ko, naku. Tapos tinatanggal, pinapatayo na. Pinapatayo. Kinakabahan ako. Pero behind me, sabi ko, that's His faith. Kung yun ang sinasabi ng Diyos sa kanya, who am I to argue with that? Who am I para sabihin, huwag mong patayuin. Alam mo minsan, hindi naman yung tao may problema eh, yung nasa tabi. Gusto mo pumunta? Opo. Ay, hindi niya kaya. Kawawa naman siya. Parang kay mami na lang. Kanina. Yung pagpunta sa church, hindi naman ang dahilan siya, ako eh. Kasi umuulan. Pero yung may katawan, gusto niyang pumunta. Amen? Doubts and unbelief. Kaya nung nakita ko si mami, gusto niya pumunta, sige, punta tayo kahit umuulan. Why? Kasi gusto niya. Why bother praying? Nothing will change. Pinanalangin mo ba yung pamilya mo? Hindi na, Pastor. Lagi ko naman pinapanalangin. Hindi naman nagbabago eh. Ganun pa rin hanggang ngayon eh. Gano'n ka nakatagal? Matagal na, Pastor. Ganun pa rin naman eh. Then keep praying. Believe that God can change and answer your prayer. Amen? How's your small group? Pastor, ganun pa rin naman sila eh. Hindi pa rin pumupunta. Lagi kong sinasabihan. Then keep praying for them. Reach out to others. Pray and believe that God will move in your small group. Amen? Hindi, Pastor, kasi hindi ka sila sumasagot. So, kung hindi sila sumasagot, ano ang gagawin mo? What are you doing? Are you praying for them?
Are you asking God to touch them? Are you building relationship with them? Are you making time for them? Believe that God can do mighty things, even in some small group. What else? Religious traditions. Practices, expectations that hinder a genuine relationship with Jesus. Masyadong relihiyoso pagdating sa gawain ng Diyos. Kailangan kumpleto lahat. Maayos ang worship, dapat ganito ang programa. Hindi pwedeng nagbabago kasi pag nagbago, wala na doon ang Diyos. It doesn't mean we change something. The God whom we serve is changing. Amen? Religious traditions. Masyadong sanay sa programa, pero hindi sanay sa presensya ng Diyos. And lastly, ano pa tong isang crowd? Conditions of the heart. Yan yung pinaka malala sa lahat. Condition ng puso. No? Kasi yan ang mahirap labanan sa lahat ng crowds. Mark 4:16-17. In a similar way, there are the ones whom seed was sown on the rocky places. Look at this. Who when they hear the word, immediately receive it with joy. Pinabless ako sa message kanina. Hallelujah. Grabing ginagawa ni Lord. Nag-enjoy doon sa kanilang tinanggap na mensahe sa Panginoon. They are blessed. Hallelujah. Tuwang-tuwa sa panahon na nandoon mga kasama, mga kapatiran. They're enjoying what God is doing in their life. They enjoy the presence of God. Amen. And they have no firm root in themselves, but wala namang lalim. Yung kanilang kasayahan, temporal lang pala. Then when affliction, persecution arises because of the word, immediately they fall apart. They fall apart. Madaling mawala nung dumating ang affliction and persecution sa buhay nila. They lost the presence of God. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Tingnan nyo ang puso ay sinungaling. Kaya mahirap, Pastor, sa puso ko, ikaw talaga, mahal na mahal kita, hindi kita iniwanan. Maniwala ka, magbilang ka ng panahon. Pag nadali ang puso na yan, siya yung unang mawawala sa'yo. Mahal ko yung girlfriend ko kasi siya yung nasa puso ko. Pagdating ng ilang buwan, iba na naman. Kasi sinungaling nga eh. Diba? Kaya nga mahirap kung ano na sa puso mo, iyon ang ibigay mo sa Panginoong Diyos. Maniwala ka pag nagbigay ka at may tama ang puso mo. Ikaw lang ang masaya, baka ang Panginoon hindi. Turn not. They received the message with joy. But because of affliction, troubles, and problems, pagkatapos nun, wala na uli yung kasiyahan. Immediately, they fall away. People of God, in the last of the last day, minsan ituturo ko sa inyo to. One of the greatest signs in this day, listen here, again, ang isa sa pinakatanda that we are already living in the last days is what we call the apostasy. Meaning, it is the falling away from faith. Many will fall away from faith. One of the signs of the last days, iiwan nila ang kanilang pananampalataya. Hebrew 3 verse 12, take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that fall away from the living God. Nawa, wala sa isa sa atin ang mawawala sa presensya ng Diyos. That's why, people of God, if you want
to be louder than the crowd. Understand this. Marami pa yan. Marami pang boses na hindi po na-mention yan. Pero these are the voices that you need to understand. Work out on it. Avoid it. Be louder than the crowds. Like Bartimaeus, shout out and cry to the Lord. But you can only shout out and cry depending on how much do you know Jesus. Gaano mo ba kakilala ang Panginoong Hesus? Amen? Sabi ng Diyos, ingatan mo ang templo ng iyong katawan. Ingatan mo ang iyong katawan sapagkat templo yan ng banal na Espiritu. Ang sino mang magwawasak sa katawan na yan, ay wawasakin ko din. Habang may ginagawa ka, nagiinom ka, naramdaman mo, templo ka pala ng Diyos, umiinom ka, hindi mo alam, sinisira mo ng katawan mo. Pag totoong naniniwala ka sa Diyos, hihinto kang uminom. Hihinto ka na manigarilyo. Hihinto ka na mag-vape. Why? Kasi you are destroying your body. Hindi na masyado kakain ng baboy, konti na lang. Why? Kasi ang baboy nakakasira. Hindi na rin sobra sa Coke. Why? Kasi ang Coke nakakasira sa katawan. You are the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya iingatan mo ang katawan mo. Sabi ng Diyos yan, ingatan mo ang katawan mo. Hindi ka na rin tulog ng tulog dahil ang sobrang tulog, hindi rin maganda. Turn out. Ang gising mo, tanghali na. Hapon na. Oh, of course, yung iba, hindi ko sinasabi yung mga late matulog. Sinasabi ko, yung regular ang oras. Regular na ang oras mo, gising mo, tanghali pa, hindi rin maganda yan. Diba? Sabi nila, ano yan? Kasabihan? The early worm? The early bird gets the first, ano? Walang worm. Okay? And in closing, bago tayo mag-close, just want to share, how can I overcome? How can I overcome the crowds? How do I overcome the crowds and be louder than the crowds? There's no one. First, cultivate a deep and intentional relationship with Jesus and the Holy Spirit. There's a word intentional. Hindi lang cultivate, but intentional. Tuturuan mo, ipupush mo ang sarili mo to be intentional in building your relationship with God. Now, listen here. Sino yung mga nakaranas ng panliligaw? Kasi nga, itaas nyo nga yung mga nanligaw dito, yung mga linig, hindi, mga nanligaw, mas maganda sa nanligaw. Yung mga nanligaw, sino nakaranas niyan? Ayan, di ba? Ikaw, intentional. Nung ikaw nanliligaw, pinapanalangin mo lang ba yung liniligawan mo? O you are setting time para i-meet yung gusto mong ligawan? Di ba tatawag ka, uy, pwede ka bang sa oras na to, pwede ba tayo mag-meet? Pwede ba kitang i-lunch out? Di ba intentional yon? Why? Because not being intentional, you can not build relationship. True or not? So even in discipleship, even in building your relationship with Jesus, it should be intentional. Huwag ka lang manalangin sa pamilya mo na sila ililigtas ng Diyos. Sino bang may alam ng salita ng Diyos? Di ba tayo? Habang pinapanalangin mo sila, turuan mo at abutin sila. Be unintentional. Anong gagawin mo? Yayain mo sa labas, pakainin mo. Build relationship with them so that you can share Jesus to their lives. That's how we do. Even in Jesus, be intentional in building your relationship with Jesus. Pagdating pa lang ng umaga, declare, I am deeply loved, fully pleasing, totally forgiven, accepted, completed, and accepted in Jesus Christ. Be intentional to remind yourself every day. Hallelujah. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Father. Good morning, Holy Spirit. I am deeply loved.
Hallelujah. Salamat, Panginoon. Be intentional so that your consciousness with Jesus will grow. Amen. Para yung consciousness mo sa Holy Spirit will grow. You can hear from God. Every time, pag mayroon kang nakita mo, may pwedeng ipanalangin, be intentional, lapitan mo kaagad siya, manalangin ka. Lord, mayroon na ipapanalangin. Anong gusto mong sabihin sa Kanya? Be intentional. Huwag mong hintayin ang panahon ang magdadala sa iyo sa pinapagawa ng Diyos. Nandiyan na sila, nasa tabi mo na, lapitan mo lang. Amen? Katabi mo na, kausapin mo na, be intentional in sharing the Word of God. Tayo nananalangin pero hindi natin intentionally inaabot. Sabi nga kahapon, influencing community pero minsan kapitbahay na hindi pa rin kilala. Diba? Kapitbahay na hindi mo pa rin kilala. Why? Kasi nga secret agent yung pagiging Kristiyano. Lord, iligtas mo yung kapitbahay ko. Sila, Lord, ligtas mo. Araw-araw pinapanalangin. Hindi man lang mapuntahan. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Kain tayo. Di ba? Why? You cannot battle the crowds without being intentional with the Lord. You cannot be louder than the crowds without being intentional with Jesus. Kaya minsan may mga tinatanong ako dito, pwede ba akong bumisita sa bahay nyo? Pwede ba akong bumisita sa pamilya nyo? Why? That is being intentional. I don't just pray for people. I talk to them and ask them, pwede ba kitang mabisita? That is being intentional. Choose prayer over panic when facing a crisis. Pag nakakaramdam ka ng panic attack, manalangin ka sa Panginoon. Kura bababashi ka rabashandel. Yan na naman. Hallelujah, Panginoong Diyos. Nagpapanik na. Kakatakot talaga. Halala, lahat na ng pangit tineklara. When you experience anxiety, panic, then come to God. Pray. Choose God's approval over people's applause. Kahit hiyain ka, kahit mapaya, kahit anong sabihin ng tao sa iyo, ang tanong, ano ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Please God more than pleasing man. Please God more than pleasing man. Remain faithful in the church. Your small group even when others question your commitment. Remain faithful in your calling, in your ministry. Remain faithful to the God whom called you, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao sa buhay mo. Amen? Hindi ka naman magaling kumanta, hindi ka naman magaling tumugtog, bakit tumatayo ka pa? Just remain faithful. Bakit siya yung small group leader namin? Hindi naman siya magaling, ang daming kapintasan niya. Just remain faithful. Amen. Keep serving God. Even your effort go unnoticed. Palakpakan naman natin si Ate Lay tsaka si Kuya Jason. Nagwawalis siya dito sa church. Gabing-gabi na yan, dalawa nandito, nagwawalis siya. Just keep serving God even when your effort go unnoticed. Di ba po tayo na pagkatiwalaan na mag-handle ng barangay? So kahapon po pagdating namin doon sa City Hall, kami umattend. Si Mayor at saka yung aming barangay captain nandoon doon. Sabi ng isang kaibigan po natin, Pastor, tumabi ka doon sa mesa nila, doon ka umupo. Sabi ko sa kanya, Pastor, dito na lang ako kasama ko sa mga church. Dito muna ako upo. Why? Hindi mahalaga sa akin kung saan ka nakaupo. Hindi mahalaga sa akin sinong katabi mo. Ang mahalaga sa akin, ginagawa mo ba ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Kahit saan ka nakapo, okay lang. Ang mahalaga, yung pinapagawa ng Panginoon, nagagawa mo.
Amen? Start your day with God's Word before scrolling through social media. Start your day with God's Word before scrolling your social media. Pagbukas mo, salita mo na ng Diyos. Magbasa ka na salita ng Diyos before doing anything else. And lastly, keep praying for your family even when you haven't seen an answer yet. Just trust God, maniwala ka, manalangin ka, na kahit wala pang kasagutan, patuloy ka lang manalangin sa ating Panginoong Diyos. Be louder than the crowds. Believe that God can do even the impossibilities. Worship team, can you stand here? Tayo po tumayo. Hallelujah. Atalia, sama ka na dito. Church is my challenge here. Sometimes the crowds are not just the voice. Sometimes the crowds are the things around us. When you look around and see empty chairs, what do you believe? The empty chairs or the life that can sit there? What do you believe? The empty chairs or the people that you can bring in the house? People of the Lord, especially those who are entrusted to be leaders of small group. If you are leader of a small group, you are given the accountability to grow what have been entrusted to you. Kung hindi natin kayang pangalagaan kung ano yung pinagkatiwala sa akin, that's okay. You can leave anytime. You can just give it to others who are more interested in building and serving the Lord. Because everything that we are doing here, we are not doing it for the man. We are not doing it for an institution and organization. Whatever we are doing it in the church. Minsan nagkausap kami ni Bishop yan. Alam mo, hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, Pastor, kung ang ginagawa niyo ay para sa Diyos at ang simbahan ay gawain ng Diyos, huwag kang matakot iwan ng tao. Huwag kang matakot iwan ng tao. Sapagkat ang tao, pag hindi kayang kumilos sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, magiging hadlang yan sa presensya ng Diyos. Dahil pag ang Diyos ang tumawag at nagtayo ng sambahan, kahit iwanan ka ng tao, ang Diyos ang maglalagay ng mga tamang tao na makakatulong mo. People of God, don't look for solutions outside. Kung may nakikita man tayong pagkukulang, may nakikita tayong kailangan sa loob ng sambahan, ako po naniniwala, kaya ka nandito ngayon. Isa ka sa solusyon na gagamitin ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon. Tinawag ka ng Panginoon dahil alam ng Diyos, ikaw ay isa sa magiging blessing para sa kanyang tahanan. Hindi yung mga nasa labas. Hindi yung mga nasa labas. That's why, focus your eyes to Jesus. Fix your ears to Him. Ano man ang mga crowd sa paligid mo, ano man mga hindrances that hinders you from growing in the Lord, be like Bartimaeus. Marami nagsasabi, be quiet. At habang ganyan ang sinasabi ng mundo sa iyo, the more that you should speak louder. Your voice should be louder than the crowd. The crowd will always have a voice. It will always have a voice. May boses ang crowd, but faith chooses to listen and follow Jesus. Jesus, son of David. Just as Bartimaeus refused to let the crowd silence him. Believers today, people of the Lord, BNCGC family,
Refuse to let fear, distraction, criticism, or discouragement keep them from calling on Jesus and walking closely with Him. Refuse to let this distraction from keeping you to walk with Jesus. James 4:8 says, "Draw near to God, and He will draw near to you. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." This morning, I just want you to come and offer your life to Jesus. Draw near yourself to Him. At sabi ng salita niya, siya ay lalapit sa iyo. Desire mo siya, and He will give you the desire of your heart. Wherever you are right now, as you hear this message, I pray that you start building a more intimate and a closer relationship with Christ. Because as you do it, as you desire and as you cry for more, Jesus, Son of David, have mercy on me. I believe that when Jesus heard our cry, oh, hallelujah, Jesus will provide and restore us back to the original design that He has for us. Just cry it out. Shout it out. Believe. Believe in your hearts. Believe in your soul, in your mind, in your spirit that Jesus can do mighty things in your life. May sakit ka man, maniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon Jesus. Nothing is impossible with the Lord. And the Bible teaches us, all things are possible for those who believe. Jesus is asking us right now, do you believe? Do you believe that I can restore you? Do you believe that I can restore your health? Do you believe that I can restore your family? Do you believe that I can restore your resources? Jesus is asking us, believe and shout it out. Jesus, have mercy on me. Oh, we cry out today, Lord God. We're crying out to you, Lord Jesus. Oh, have mercy on us, oh God. Have mercy upon your people. Jesus, Son of David. Oh, you are the great I am. We come before you today, this morning. Panginoon, nakikita mo ang mga puso ng iyong mga anak. Nakikita mo, Panginoon, ang mga puso na nanonood sa amin sa umagang ito. Lord, whatever the desire of their hearts, oh God, as they come to know you more, as they come to closer with you, my God, I pray in the name above every other name, in the name of the King of Kings and the Lord of Lords, that the Lord Jesus will bestow upon you complete healing and restoration right now. Oh, restoration upon your family, restoration upon your past, restoration in your health and resources. In the name of Jesus, I pray and I declare, let there be a breakthrough right now that will come upon you. In Jesus' name, believe, believe. For those who believe, all things are possible. Panginoon, maraming salamat. Patuloy bubuksan ang mga mata ng aming pangunawa, Panginoon Diyos, O God, na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy ka naming makikilala at manunwaan. Oh, hallelujah. Lord, na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay aming tagapagligtas. Lord, we believe that you are coming back soon. You are now seated at the right hand of the Father. Oh, you are looking upon us right now. Oh, I can see in the Spirit the throne of God risen upon this place right now. Yes. Oh, God is in this place. Oh, thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we praise you, we worship you. We want to cry out, oh God. Hindi kaming mahiyang umiyak. Hindi kaming mahiyang lumapit, oh God. Like Bartimaeus, kahit may mga crowd sa paligid namin, now we realize that our voice should be louder than the crowds. And we just want to cry out, have mercy on us, oh God. Have mercy on us. Oh, help us to please you, not to please man, but to serve you. And let this love that we have for you, Lord, overflow to love the people around us. Yes, Lord. Salamat.
Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Oh, we praise you. We worship you. We give you glory. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. So tayo muna po yung umupo. Praise God. Glory to God sa kanyang mensahe sa umagang ito. Thank you, Pastor, for reminding us napakagandang mensahe. So, sa ating pagtungo, sa ating pagbibigay, so handa na ba tayong magbigay kay magbigay? Amen. So, let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Sa pagkakataong ngayon, O Panginoon, na kami po ay makapagbigay ng biyayang galing po sa inyo, O Lord God. Lord, we thank you sa aming mga trabaho, sa aming negosyo, Panginoon, sa aming pinagkakakitaan, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Lord, thank you sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay po sa inyo. We would like to give you back all glory and honor, O Lord God. And Lord, sa aming mga kapatiran, O Panginoon, na naghahanap pa po ng hanap buhay, ng trabaho, Panginoon, Lord, we pray for your favor be upon your children, O Lord God. Lord, we would like to give you back all glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So patuloy po tayo sa ating announcement. So after po sa ating gawain, meron po tayong yung ating small group, be reminded, leaders and also yung sa ating mga small group, kung kayo po ay wala pang small group, just approach po kay Pastor. Kasi ko nagasay. Okay? And then, another announcement, be reminded for our family day. Kailan to? July 25, Saturday. So, meron po tayong registration, 250 pesos per head. So, ang walang bayad, yung walang head. So, pag may head tayo. So, okay? So, I think 7 years old and below, free. Tama ba? So, kasama na po dito yung food. So, ano pong food? Breakfast, lunch, and merienda. So, 3 meal po. Imagine, sa panahon na to, 3 meal ang 250 pesos. Kasama na po dito ang transportation. So, ang ating lugar ay sa Laguna po, sa lugar nila Brother EJ po. Okay? And next is at the same time, family day natin, it is a sports day. So, register for the basketball. May basketball team tayo. And also for our baptism. Sino po yung magpapabaptize? Approach Ate Lay sa mga listahan po ng ating magpapabaptize. And after this this Sunday na ba ang seminar? So, meron tayong seminar for the baptism doon po sa ibabaptize po. So, after the service and the small group, we will have the small group for 30 minutes. Then after that, we will have our baptism seminar. Okay? So, for the deadline ng ating registration will be next Sunday. So, please bring, doon din po sa mga mai-invite po natin who wants to join, just message Ate Jai para sa ating mga attend. Okay. God bless everyone. Can we all stand? So, please, yung mga mag-undergo na baptism, be ready for next Sunday after our small group, yung ating pong seminar. So, para hindi kayo magutom, magdala na kayo ng mga pagkain. No? Oo nga, next Sunday.
Bakit? Ha? And ang mga nag-confirm na rin sa ating family day, nasa 24 na tayo. No? Small group leader, let's be all accountable sa ating mga napagmimitingan. Otherwise, kung hindi tayo magiging accountable sa pinag-uusapan natin, baliwala yung mga meetings po natin ginagawa. And I pray na una sa lahat who will respond pagdating sa mga activity ng church, I expect are the small group leaders, mga assistants. So, let's keep working together, no, sa pinapagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. And I believe, no, everything we should be at the moment are still intentional. So, yun lamang. Come on, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Minsan pa, maraming salamat sa iyong biyaya. Lord, salamat sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoong Diyos. Lord, patuloy namin dinadalangin. Give us a spirit of boldness and strength, na in the midst of all the crowds, Lord, our voice will be stronger than the crowds, that we can push forward, Lord God, and move according to your ways, according to your will. Patuloy ka makalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat, O Panginoong Diyos, O God. And let's all raise our hands to the Lord. Lord, as we raise and lift our hands to you, I pray, O Father in heaven, bless and keep your people, O God. Let your face shine upon to each and every one, O Lord. I pray, lift up your countenance and give them peace. May the grace of our Lord Jesus Christ, ang pag-ibig ng Ama natin sa langit, and the communion of the Holy Spirit will be with you all. And this I pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. God bless, people of the Lord. Jesus loves you. I know He rescued my soul. His love has covered the sin. I believe.